Hello Aries, this is your reading for April 15 to 30 or kung kailan man makarating sa'yo, remaining days ng April. Thank you so much for dropping by para manood po ng reading bago man po kayo dito or matagal na. Don't forget to subscribe, follow, leave a like, a heart or a comment, or share. Malaking tulong po bawat subscribe, follow ninyo, share, like, or comment. First card is courtship, mature woman, community, community, ito yung mga tao na nakapaligid sa iyo eh. Or it could be an organization na kinabibilangan mo. Yan, pwedeng neighborhood ninyo. Or a group of people. Alam mo, positive card yan, si community. Actually, wala man ako nakikitang negative card sa'yo. Kasi kung ano man itong community na to, sabi ko nga, ito yung mga tao na nakapalibot sa'yo. Kung ano't ano man, ang ibig sabihin nitong card na to, you will receive support. Ito yung mga friends, family, or community nakapalibot sa'yo. This card is about support, being understood, or finding a place where you truly belong. So, ibig sabihin, sa workplace man yan, group of people, friendships, organizations, or even love life, andun yung, andun yung, wini-welcome ka. Ito yung warm welcome, ito yung pagiging komportable at home. Ito yung kung saan fit na fit ka. Kaya kung ano yan, kung trabaho yan, ibig sabihin this is trabaho na love mo, magugustuhan mo, bagay ka dyan, alam mo yun, kung ano man yan. O, kung sa social media yan, yan yung mga followers mo, yun yung mga tao na pumapalakpak sa'yo, sumusuporta, tagahanga mo. Or yung mga tao na kaano mo sila, ka-wavelength or kapareho mo ng mga hobbies, interests, no? Speaking of support, you also have mature woman beside card number 39. Sa left side niya is si mature woman. Kung sino man yung person na yan, ano man ang gender niya, siya yung taong tutulong sa'yo. Ayan. Benefactor, mentor, pwedeng kamag-anak, pwede rin namang hindi. Siya yung person na pwedeng makatulong sa'yo or literal na magbibigay sa iyo ng assistance. Merong taong susuportahan ka niya every step of the way sa kung ano man itong gagawin mo. Itong tao na to willing siya na may it be financial, moral support, no? Kung person yan, kung love life, alam mo yon, sabi ko nga, ito yung person na aalagaan ka, susuportahan ka niya sa lahat ng bagay, no? So, family member man yan, friend, mentor, yung tao na yan, kumbaga, napunta ka sa tamang tao kasi susuportahan ka talaga nun. Mahal ka niya, susuportahan ka niya, naiintindihan ka niya, tatanggapin ka niya, ano man ang mangyari, kung company yan, trabaho, alam mo yun, yun yung kind ng work na swak sa'yo.
No? Fit na fit ka dyan sa role na yan, sa place na yan, sa job na yan, sa person na yan. So, nakikita ko dito merong courtship, ibig sabihin merong mga dates, pagkikita, pagtatagpo, pag-uusap, pwedeng panunuyo, proposal, romantic man yan or business proposal. Pwedeng may iaalok sa'yo, pwedeng may tagahanga ka, suitors, may bisita, may re-receive ka eh. Pero pwede rin may kakatagpuin. Or pwedeng kasunduan yan, or commitment. Or pwedeng nandun talaga sa courtship stage na sinusuyo ka pa lang, nililigawan ka dyan. Okay? And expect mo na may movement, may changes, traveling. Pwedeng ito ay actual na migration, paglilipat. Pagta-transfer kasi yung change na yan eh. Movement, transfer, pag-iiba ng lugar, pag-iiba ng situation, no? Check pa natin yung mga energies sa tarot cards. Okay, kunin nyo na lang kung ano yung mga numbers na nakasulat sa cards ko. Nakikita nyo, may 4, 6, 39, 9. Baka may significance yan or may maitulong yung mga numbers na yan sa inyo. You have 5 of Swords reversed. 5 of Swords reversed is learning to walk away from trouble instead of papasok ka sa isang argumento. Sa tingin ko, lumitaw man dito na parang talunan ka, hindi na importante yun eh. Mas mahalaga yung peace. Mas pipiliin mong mag-walk away sa mga ganong klaseng situations. Mas magiging wise ka kaysa mapatrouble ka, kaysa magkaroon ka ng mga problema, kaysa magkaroon ka ng kaaway, kaysa magkaroon ng mga conflict. No? So, mas pipiliin mo yun. Pwedeng ano yan eh, pagre-retreat, pagsusurrender, pwede rin yung situation wherein, yun nga, pwedeng hindi ko yung mananalo, especially sa mga arguments. Pwede rin pagdi-disconnect kung meron mang person na magdi-disconnect, whether ikaw yan o yung person mo yung magdi-disconnect. 8 of Cups. Paglayo talaga oh. Pero alam mo kung merong mga aalis dito, lalayo. Pwedeng ano to, pwedeng bumalik pa. May mga bagay dito na ano, bakit aalis? Ang napipil ko, kaya magde-decide umalis, mag-walk away. Kasi parang ang feeling is, parang wala namang reason pa para magstay dito sa lugar na to. No? Knowing na lumitaw din yung change card dun sa itaas. No? Sinabi ko nga parang may pagta-transfer, migration, changes, pag-alis. Dito kasi sa 8 of Cups reverse mo, parang nakikita ko dyan, tuyot na yung lugar, parang wala nang tumutubong halaman. Ibig sabihin, kailangan mo na lang makipagsapalaran sa ibang lugar kung saan meron kang may ibang opportunity or possibility kaysa magstay ka sa isang situation or isang relationship or isang lugar na wala namang tumutubo doon. No? So, pwede naman na maghihintay ka pero alam mo yun, hindi mo naman alam kung kailan magkakaroon ng miracle or improvement eh, kung kailan may tutubo o kung may tutubo pa ba or wala na.
So, puwedeng yun yung reason. Kaya nakikita ko may Five of Swords reverse is hindi mo na iisipin kung magsa-succeed ka ba dito or what. Parang ang nasa isip mo lang, kailangan mong maghanap na ng lilipatan, Kailangan mong mag-try, makipagsapalaran. Yun yung energy na napi-pick up ko dito. So, related man yan sa pera, sa career mo, personal growth mo, or sa relationship, no? Hangman is merong mga sacrifices to make. Yes, kailangan. For some of you, pwedeng may kinalaman to sa pakikipagsapalaran abroad. No, makikipagsapalaran ka kasi kailangan mong mag-try kung magsasucceed ka doon para sa ikauunlad ng buhay mo or buhay ninyo ng loved ones mo, ng family mo. Itatry mo kung anong merong possibility na nandun. And kapag mga goodbye, pag-aalis, syempre may mga sacrifices, kailangan mong iwan yung family mo. Pero, at the same time, para sa kanila rin naman yung ginagawa mong sacrifices, di ba? So, whether pag-a-abroad yan or whatever, sa love life man yan, sa career, gagawin mo tong bagay na to kasi yun yung naiisip mo na solution doon sa problem or yun yung nakikita mong way para mag-improve, baguhin yung situation mo. So, ganun talaga in life, may mga times na kailangan nating gumawa ng sacrifice. So, anumang situation yan, gagawa ka man ng action dyan, decision, sa tingin ko may mga bagay na maaaring i-sacrifice. Queen of Pentacles reversed. Kasi nakikita ko pwedeng yung iba sa inyo meron talaga kayong pangarap, may specific goals kayo na maaaring dito sa current place, current job, hindi nyo nafe-feel ninyo na hindi sapat ito or meron pa kayong mas mataas na pangarap na gusto nyong matupad, pwede sa sarili mo lang yan and at the same time para rin sa family mo, loved ones mo. So, sa tingin ko marami pa kayong goals or pangarap na gustong matupad and pwedeng hindi pa kayo satisfied. Hindi pa kayo satisfied dito sa current state, current situation ninyo. Kaya, gagawin ninyo yung lahat ng pwede ninyong gawin, including pag-make ng sacrifices, para lang maisakatuparan ninyo yung mga goals, plano ninyo para ma-achieve nyo yung dream na yan, no? Or success na yan. So, sa ngayon, nakikita ko na maaaring hindi ka pa maging successful, but eventually, di ba? Through hard work, faith, prayers. Kasi ayan para sa'yo hindi ka pa titigil ngayon sabihin na natin successful ka na rin ngayon, may mga savings ka na, pero siguro you want more, no? Kumbaga hindi ka pa magse-settle dito, hindi ka pa kontento, marami ka pang gustong mapundar, ma-achieve, maging success, no? Marating, kaya siguro gagawin mo ito para sa mga pangarap mo Gagawin mo ito para sa sarili mo or para sa loved ones mo. Siguro yung iba sa inyo iniisip niyo ba, probinsya kayo, tapos iniisip niyo hindi kayo mag-grow dito. Or probinsya man yan, hindi, lugar man yan, company, feeling niyo hindi kayo mag-grow dito Kaya parang naghahanap kayo ng greener pastures, 'di ba? Naghahanap kayo ng possibility sa ibang lugar.
Ayan o, Ten of Swords. So, yung iba nga sa inyo, baka binenta nyo pa yung bukid nyo, lupa ninyo. Oh, para lang makapag-abroad kayo. Alam mo yung parang may mga trade-off kasi, sacrifices dito. Ang nafe-feel ko lang talaga ay hindi ka kontento masaya dyan sa kinaroroonan mo. Kaya ka maghahanap ng possibility, opportunity sa ibang lugar. Sa bottom ng deck mo, you have the Empress. So, sa tingin ko naman, hindi ka naman basta papabayaan, no? Kasi somehow, nakikita ko may mga tao pa rin sa paligid mo, mga mababait na maaaring suportahan ka, tulungan ka nila. Ayan, this is something na mag-grow. This is something na may magandang potential. Kung aalagaan mo, tututukan mo talaga. And nakikita ko na nandyan yung mga supportive people sa paligid mo. Family man yan, loved ones, friends, community. May mga taong willing tulungan ka, suportahan ka. May mga mabubuting puso na tao sa paligid mo na truly nagmamalasakit sa'yo and susuportahan ka nila sa growth mo. Kaya no, nag-iisip ka, you're thinking of ways para ma-solve mo yung problema mo eh. And sa tingin ko, Ace of Swords is about success. Victory, triumph over difficulty yan sa Ace of Swords. So overall, maganda yung outlook ng cards mo. Sa love life, mukhang gusto ka rin naman netong person na to. Although, meron energy na nagpipretend dito. Pwedeng hindi niya, pwedeng meron ditong nagkakagusto sa'yo pero hindi niya sinasabi. Oo, hindi niya, meron kasing energy dito na hindi niya pinapakita yung true feelings niya o yung totoong personality niya eh. May mga bagay siya na minamask, nagpipretend or kinikip. Or pwedeng may mga hindi siya sinasabi sa'yo. Pero nakikita ko, may attraction. And merong potential na mag-bloom ito. Andyan yung dating, wanting to know you, wanting to be with you, fun, flirting, ayan o, date o. So this is something, this connection is something na magdi-develop pa. Kaya lang beware kasi lumilitaw yung mask, no? Yung person na hindi niya pinapakita yung totoong kulay niya. And then at the same time, may lumilitaw din dito ng energy ng self-absorbed narcissist. Okay? Merong person dito na lagi niya tinitingnan yung mga photos nyo, naaalala ka niya, naiisip ka niya. It could be a past person or an ex. No? Namimiss ka, naiisip ka. Kinikip niya yung mga memories ninyo. Pero photograph is also, hindi lang siya about past, kundi meron ding mga bagong memories na makikreate. Okay? Ano pa ibang paparating? Meron ka daw wish na maaaring matupad this month. Wow, ito na nga yung Ace of Swords na sinasabi ko.
The most difficult part of a situation is over. So, matatapos na yung mga mahihirap na part. Ano man yung pinagdadaanan mong mahirap at mapapalitan na yan ng rainbow, which is happiness, success, fulfillment, mas magaan na, mas better na. Someone is entering your life, meron talaga malakas na energy ng tao na papasok sa buhay mo. Could be a friend, it could be a lover, could be a mentor, at merong plenty of material things. Lumitaw na yan sa Empress, abundance. Plenty of material things. So, tignan na natin ano yung mga payo sa'yo. Closing messages. O, maging assertive ka daw, wag kikimi-kimi. Speak up. Kung ano yung kailangan mong gawin, gawin mo. May mga times na kailangan mong ipilit, no? I-push. Kailangan din ng compromise, sacrifices, lumitaw na yan. So, may mga adjustments, may mga compromises na kailangan gawin for you to be able. Kaya nga i-assert mo eh. Kasi kailangan mong i-voice out yan. Kailangan mong inego. No? At kailangan magkaroon kayo ng kailangan magkaroon ng deal. Kailangan din makibargain ka, makicompromise ka. O, di ba yung mga sinasabi ko, like pag-abroad, syempre kailangan mo ma-compromise yun. Kalain mo, magbabakasakali ka, di ba? O, take action daw. You need to take action and be assertive. Okay, so that's your reading. Take care, babush. Godspeed.